Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome sa ating podcast nitong July 20 to 26. Sakop nito yung isang linggo ng ating pag-aaral sa 2 Chronicles chapter 14, 20, 26, and 30. Our eyes are upon thee. Yung aming mga mata ay nakatitig sa iyo. Kumusta po kayo, my dear brothers and sisters? And kumusta po yung mga updates sa buhay ninyo? Ng nakaraang week, ng bagyo, kasi advance po yung pagtuturo natin. No? Anong bagyo nga yun? Pumasok, yung malaking bagyo. Lumabas po kami ng kaibigan ko. Nagkasakit po ako, tuloy-tuloy yung 1 week na yun. But right now, I'm feeling the blessings of God na naman. Sabi nga na, after the rain, there's always a rainbow after the rain. So, let's talk about blessing na. Nagka-sore eyes ako. Blessing, pero negative pa rin. No? Nagka-sore eyes ako. Tapos nagkasipon, nagkaubo. Sa bahay lang, hindi ako nakalabas ng Thursday, Friday, Saturday at Sunday. Pero kailangan kong talagang pag-ipunan ng lakas kasi pagka Lunes, kailangan natin magtrabaho. Well, alam naman natin pag nasa government tayo, sometimes yung masamang pakiramdam, no, sa merong kultura na ay just making an excuse. Iba sa simbahan, kasi pag sa simbahan, pag masama yung pakiramdam, talagang masama yung pakiramdam. Walang judgment, no? But ganun, nakapasok ako kanina, gratefully, and yung aking pong work ngayon, sa umaga, meron na po akong pasok or may trabaho na po ako sa 9:30. Kaya hindi po tayo nakakagawa ng mas maaga. So pagkahapon na, after 2:30 ng klase, dire-diretso na pag-uwi sa bahay and then gagawa na agad nito para na, alam niyo po yun, na may participation po tayo sa work of salvation or paglilingkod sa kapwa natin. Alright, so blessing pag-usapan natin ngayon. Tapos na yung mga trials sa buhay natin. Blessing. Ano ba yung blessing na natanggap ko ngayon? Is yung blessing na kausap ko yung aking head teacher. And then sabi ko sa kanya yung mga concern ko sa school. And then bukas, sa umaga, if magkaroon ako ng appointment sa admin, so para sa akin blessing yun. Blessing na meron akong pasok sa umaga kasi para fill in na yung buong araw ko na klase. Iba kasi yung feel mo na wala silang masabi. Alam niyo yun na ginagawa natin yung trabaho natin. Blessing, nakagising tayo, maayos na po yung pakiramdam ko, okay na po yung mata ko, wala na po masyadong nagre-red, no? Tapos na yung sore eyes, okay na po ako ngayon, mamaya-maya po after nito, mag-walking. So, I felt good about myself, about sa nangyayari sa akin. So, praise God, no? Alam ko marami pang blessing na darating today dahil po alam ko na after ng ulan ay merong ano ba yung Tagalog ng rainbow? Bughaw, something ganon. O rainbow na lang. Pag hindi natin papahirapan yung sarili natin. Rainbow. Buhaghari, something ganon, no? Ano ba yung rainbow? Talagang ako no, pag talagang may gustong i-research, rainbow in Tagalog. Buganghari. Bahaghari. Okay, bahaghari. So, mayroong bahaghari pagkatapos ng ulan. So, yung ating pag-usapan ngayon is our eyes are open thee. Ang ating mga mata ay nakatitig sa iyo. Monday na araw ngayon. Simulan natin sa blessing na naman. Puro blessing na naman yung pag-usapan natin sa buhay para blessing naman yung makukuha natin. So dito, ang aklat ng Kronika, 2 Chronicles, chapter 14, 20, 26 at 30 ay naglalahad ng mahalagang pangyayari sa kaharian ng Juda. Matapos mahati ang Israel sa dalawang kaharian, habang ang hilagang kaharian ay Israel ay patuloy na lumalayo sa Panginoon sa pamamagitan ng idolatriya, ang kaharian ng Juda ay nagkakaroon ng ibang mabubuting hari na nagsisikap ibalik ang kanilang bayan sa tunay na pagsamba sa Diyos. Kabilang sa mga ito, sina Asa, Jehoshaphat, Uzziah at Hezekiah. Bagamat hindi sila perpekto, pinapakita ng kanilang buhay na ang isang leader na nagtitiwala sa Panginoon ay maaring maging daan upang ang buong bansa ay makaranas ng kapayapaan, pagpapala at espiritual na pagbabago. Hindi naman po tayo perpekto. Makita natin si Isaiah, meron siyang anxiety. 'Di ba? Base sa nakasulat.
Even Jesus Christ, no? Kung masabi nga, ibang klase yung anxiety niya. Imagine natin, tinaidor siya, 'di ba? Pero bilang kasi anak siya ng Diyos eh. Kaya nalalabanan niya. No, he's a perfect being kasi even tao siya. Na pag pinakita niya na kaya niyang maging malinis. Kaya niyang sumunod sa kautusan ng ating Ama sa Langit, no? Pero tingnan natin yung mga tao, yung mga propeta, no? Kung di niyo po nakikita na lahat tayo may mga ako meron din akong kahinaan, no? I am grateful lang sa pagmamahal ng Diyos, to blessing to. Nung Thursday, pagtapos ng school, ino-off ko yung messenger ko eh kasi I don't want na alam mo yun, maapektuhan yung aking momentum sa buhay. Pero I think that Friday, tinatawagan na ako pala kasi mayroon kong gagawin. So kanina nag-usap kami sa blessing na nasettle, and then bukas may mga another blessing na naman na tatanggapin natin. Hindi lang po ito blessing ng ng financial. Blessing ng relationship. Alam niyo po yun, magandang relasyon sa trabaho. Para sa akin, it's a blessing na yung grasya ng Diyos. So lahat po tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. In terms po nito sa ating discussion, may kuwento po ako sa inyo na magugustuhan ninyo. May isang hari na meron siyang parang yung kung sa atin pa tagapayo, no? Sabi ng one time yung hari naglilinis siya ng kanyang espada. Tapos sa paglilinis niya, yung dalawang kamay niya, ang dalawang daliri nasugatan. Ang sabi ng sa kanya na kanyang parang pare or counselor, sabi niya, in God's grace you are blessed, sabi ng counselor sa kanya. Dahil sa pasalamatan natin yung Diyos sa grasya niya na ikaw ay na-bless. Sabi ng hari, paano ako mabibless? Nasugatan na nga ako eh. So sabi niya, parang siraulo to di ba? So sabi niya, tingnan natin kung mabibless ka kung ilalagay kita sa bilangguan. Tapos sabi ng counselor niya, ay thank God, no, mahal na hari, na pinadala mo ako sa bilangguan. It's a grace from God. Grasya yun galing sa Diyos. Sabi niya, anong kalokohan to yung sa isip ng saserdote ko or mga counselor ko na lahat ng mga trials blessing sa kanya. And then one time, siyempre, yung hari siya nag-hunt siya. Sa kanyang pag-hunting, nadakip siya ng mga rebelde. No? Nadakip siya ng mga rebelde, iaalay sana siya sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Tapos sabi ng parang priestcraft, yung masamang tawag doon, yung mga witch, no, mga nangkukulam, ay hindi ka pwedeng mamatay. Kasi may damage yung kamay mo, may sugat, dapat walang sugat. Walang kasama yung hari. So pinalaya siya. Hindi siya pinatay o sinunog, no, inalay. Na nakabalik siya sa kanyang kaharian, sabi niya nagpasalamat siya. Sabi niya sa sarili niya, talagang totoo yung Diyos kasi kung wala akong sugat sa kamay, na ako anong tawag doon? Maaalay na ako sa Diyos-Diyosa ng mga taong yun. Kasi naligaw siya Naligaw siya doon sa pangangaso niya until nahuli siya. So tinawag niya yung saserdote niya. Sabi niya, salamat dahil sa'yo naligtas ako. Tapos sinalaysay ng hari yung nangyari. Tapos sabi niya, hindi ka ba nalungkot dahil nabilanggo ka ng ilang mga araw dahil sa akin? Sabi niya, mahal na hari, I was blessed. Ako'y nabasbasan or being blessed because dahil nabilanggo ako. Sabi ng hari, bakit? Kaya sabi niya, kung kasama kita, ako yung ako yung maaalay dahil hindi ka naalay, so ako yung kasunod. So sabi ng hari, nga, no? So sabi ng sacerdote sa kanya, minsan,
yung mga nangyayari sa buhay natin na akala natin trials, pero yun pala yung makakapagligtas sa atin na hindi lang natin nakikita. Kaya sabi ko, thank you God, nagkasakit ako kasi siguro kung di ako nagkasakit, napagalitan na ako kanina. Di ba ganon? Di ba? Dahil totoo naman, kailangan naman magagawa ko ng storya, nagkaroon ako ng sore eyes, nagkasakit ako. Nagpasalamat ako kasi God, thank you for saving me. Kasi yung sinabi ko kanina sa kanila, ay totoo naman, then I was, na-settle yung concern sa trabaho. But, di ba makita natin, we don't expect things, no? Sabi ko nga, may bahaghari pagkatapos ng ulan. So, hindi naman tayo perfecto. Pero, hindi big sabihin na hindi na tayo maging masunurin. Diba? Tulad nila ni Asa, Jehoshaphat, Uzziah at Hezekiah na naging mabuting hari in spite ng mga kakulangan nila sa buhay nila. Na huwag nating gawing rason yung ating imperfection para hindi tayo makagawa ng mabuti. Diba? Huwag nating gawing rason yung ating mga pagiging busy para hindi na tayo makapaglingkod sa Diyos. Kasi, tandaan natin na without Him, we are nothing. Alam niyo, last week, nang masama talaga ang pakiramdam ko, sabi ko, God, I cannot do this. Medyo negative na ako nun eh. Marami ng mga negative kasi imagine natin, medyo may problem na ako sa breathing kasi dahil nga sa sipon. No? Tapos, may sore eyes pa ako. Di ba? Inuubo na ako. Tapos mahinap yung katawan ko, parang nananakit. And sabi ko, God, I cannot make it come follow me, but please sustain me and sana makapagpahinga ako ng mabuti. Kaya sa bahay lang ako. Friday buong araw, Saturday buong araw, at Sunday buong araw. Kaya sabi ko, babawi na lang ako sa inyo pag Monday. Okay, sa pagpapatuloy, my dear brothers and sisters, sa 2 Chronica, chapter 14 and 16, makikita ang pamumuno ni Haring Asa na magsimula siyang mamuno, puno ng mga Diyos-Diyosan ang Juda. Isa sa kanyang unang ginawa ay alisin ang mga altar ng mga huwad na Diyos, gibain ang mga mataas na dako ng pagsamba, at hikayatin ang mga tao na hanapin ang Panginoon, na ating mababasa sa 2 Chronica, chapter 14, verse 2 to 5. Dahil dito, nagkaroon ng kapayapaan ang kaharian sa loob ng maraming taon. Nang salakayin sila ng napakalaking hukbo ng Ethiopia na pinamunuan ni Zerah, hindi nagtiwala si Asa sa laki ng kanyang hukbo, kundi nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, walang sinumang gaya mo na makakatulong. Sa 2 Chronica chapter 14 verse 11. Dahil sa kanyang pananampalataya, binigyan sila ng Panginoon ng malaking tagumpay. So my dear brothers and sisters, dito kung tayo sa sarili nating lakas, walang mangyayari. Ako everyday, even ng panahon na nagkasakit ako last week, talagang sabi ko, God, sabi ko, it is normal kasi tao lang tayo eh. Nagkakasakit tayo. And pero yung pananampalataya ko, please help me na patibayin. Kasi yung logic dito, my dear brothers and sisters, akala natin kung wala ang Diyos sa buhay natin, makakaya natin. 'Di ba? May mga pagkakataon na I don't want to do the work of God anymore. No? Iba yung nagpapahinga lang tayo eh. Kasi kumukuha tayo ng lakas at babalik din tayo sa paglilingkod sa Kanya. Iba yung nag-decide tayo na hihinto na tayo. Iba yun eh. 'Di ba? Kasi akala natin akala ng iba, pag wala na yung Diyos sa buhay nila, they felt na hindi na sila miserable. Kung makita natin, history repeats itself. Even noon, pag wala yung Diyos sa kanila, nagkakaroon sila ng miserable life. Kaya napakahalaga po na tandaan natin na the only thing na magkakaroon tayo ng buhay na maginhawa, mapayapa at umuunlad is sa mga pagkakataon na nasa Diyos tayo. Either we like it or not, that's the reality. Even sa mga time ng Israelites, di ba? Yung mga panahon nagsumasamba sa mga Diyos-Diyosan, puno ng sumpa yung kanilang lugar. Puno ng walang kabuluhan. Of course, umuunlad sila, pero hanggang saan yung pag-unlad nila? Pero sa mga panahon na sila ay tumutuon sa Diyos, doon natin makikita na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos mismo. Ito yung panalangin ni Asa.
At makita natin kung gaano yung Diyos nagbigay ng dahil sa pananampalataya ni Asa, kung paano yung Diyos nagbigay ng malaking tagumpay sa kanila. Ganun din sa buhay natin. No? Magpahinga tayo pag hindi natin kaya. No? Napagod tayo, nagkasakit tayo, magpahinga tayo. Of course, may mga pagkakataon na pagtitingnan natin, sino yung tutulong sa akin? Doon tayo mag-ask ng tulong. Huwag nating palakihin or palakasin yung ating pride. It's time for us to ask help. Ask help for our friends, sa ating mga kaibigan, pamilya, sa simbahan. And then, bounce back. Balik at maglingkod. No? Wala na pong ibang way eh. There's no other way. Only Jesus Christ. Ang Panginoon lang natin. Wala nang ibang nakita kong daan. No, para maramdaman natin yung tunay na kaligayahan, yung tunay kapayapaan, kundi sa Diyos lamang. Sabi nga 2 Chronica chapter 17 and 20, mababasa ang buhay ni Haring Jehoshaphat. Ito naman si kay Jehoshaphat, no? Isa sa mga pinakamahusay na hari ng Juda. Pinalakas niya ang spiritual na kalagayan ng bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Levita at pari upang turuan ang mga tao ng aklat ng kautusan na ating mababasa sa 2 Chronica chapter 17 verse 7 to 9. So kung masabi nating mahusay tayo, if spiritually inclined tayo, not temporally inclined. Kasi madali lang yung temporally inclined o palakasin. Pero yung spiritual, mahirap. Especially kung yung hugot natin, kung pinangugutan natin ng lakas. Sabi nga ng Panginoon, pag tayo magbibigay ng ating lakas sa mundo, tayo nagtatayo ng isang pundasyon sa isang sandy or parang buhangin na pag dumaan ang baha ay mawawasak yung ginawa natin. Pero pag tayo nakatayo sa pundasyon ng bato, kahit na anong bagyo, hindi tayo matitinag. The same thing din dito, my dear brothers and sisters, no? Pinakamahusay na hari. Dahil pinakamahusay, hindi naman sinabi na dahil sa kanyang wisdom or dahil sa kanyang kaalaman or dahil skillful siya or talented siya, si Haring Jehoshaphat. Mahusay siya kasi pinadala niya yung Levita, mga Levita at pari upang turuan ang mga tao sa aklat ng kautusan. So therefore, pag tayo pala ay nasa Diyos, at tunay na Diyos, sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Jacob, sa Diyos ni Isaac, ay magiging pinakamahusay tayo pag sinusunod natin yung mga kautusan niya, di ba, ng ating Diyos. So ibig sabihin, there's no other way pala para maging successful sa buhay. The only thing is to stay in the covenant path. Kaya doon yung success eh. Kasi nakasulat eh. The 2 Chronica chapter 17 verse 7 to 9. Ibabasahin natin yung conclusion nito na yung ginawa ni Jehoshaphat. Kaya naging mahusay siya at naging successful yung kanilang pagiging hari niya. Titingnan natin ganun din sa buhay natin. Enable na lalayo tayo sa Diyos. Dahil sa mga problema, lalapit tayo sa Kanya at think about the blessing that we have in our daily life. Titingnan natin yung mga biyayang dumarating sa atin, yung mga taong tumutulong sa atin. We need to be better. Better. Parang hirap banggitin no? Ano ba yung tamang term doon? Kasi yung bitter, B-I-T-T-E-R, yun yung mapait. Pag ibig sabihin na mapait, yung parati tayong negative sa buhay. Ay, maraming problema, maraming mga trial. Darating talaga yung problema sa buhay natin. Darating talaga yung mga nangyayaring hindi maganda sa atin. Pero kung better tayo, no, maging mabuti, B-E-T-T-E-R, maging better tayo, maging maganda pa, maging mahusay pa tayo. Uunlad tayo. Lahat ng mga count your blessing, name them one by one. Count your blessing, see what God hath done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessing. Big sabihin nun, kinakount natin yung blessing na dumarating sa buhay natin. Until now, kinakount ko yung blessing. No, after nito, gutom ako. Thank you God, nagutom ako kasi kakain ako. After akong kakain, mag-walking kami. So, that's a blessing for me. Thank you God for giving me the strength. No, thank you God na nakapagtrabaho ako since umaga. Excuse me. Hanggang ngayon,
'Diba? So nakakaramdam ako ng satisfaction. So ganun yung sekreto. If we are in the Lord's side, we need to be joyful. We need to obey His commandments. We need to be in a covenant path most of the times. Especially if nakikipagsalamuha tayo sa ibang tao. Maganda po na maging joyful tayo. Maganda po na maging happy tayo, but still we are in the covenant path. Especially sa mga panahon ng mga walang members or Christian na nakikinig sa atin. Kasi pag yun na yung na-install sa mind nila, even joke lang yun, hindi nila parang yun na yun, di ba? Naramdaman din natin, na-experiencehan din natin, hindi na mawawala yun eh. No? Meron akong karanasan, gusto ko i-share sa inyo, confession to. May mga group students ako na talagang bugoy. Yung mga pagkikitungo sa kanila, talagang chill lang, yung kulang na mga words na binibitawan ko, parang pangkanto ba na mga salita. Ano sa mga panahon na ko, parang I'm done with that, tapos na yon. Kanina lang, yung sabi ko sa kanila, sabi ko, sorry, I'm not doing that. Hindi sila makapaniwala, even though na hindi ko siya ginagawa. Dahil sa mga salita ko na medyo, kung saan pa, hindi, inappropriate na lang, yan na yun, pinakapunto, inappropriate. Minsan nakala nila na hindi ako ganun tao. Okay, so, doon ko natutunan, na the way we talk to other, pwede tayong maging joyful. Ito po, payo. Payo ko po sa ating lahat. Pwede tayong maging joyful. Pwede tayong maging happy. Pero we still in the Lord's side. Diba? Iba kasi yung yung parang bahala na nung lalabas sa bibig ko, hindi naman ako nagmumura. Diba? Pero may maganda pang salita na pwede nating gamitin. Right? Kaysa sa akala natin okay lang yun kasi nakikisama tayo. Pero hindi natin alam pala na at stake na yung respeto nila sa atin. Even though may respeto sila sa atin, pero yung paniniwala nila ba, the way they look at us as a person. Di po ba? Kaya yung sabi ni Josaphat, Haring Jehoshaphat, ang hirap naman i-pronounce, na kailangan na manginan tayo, spiritually minded tayo, at also makikita nila sa atin yung wangis ng Diyos. Paano ba ibig sabihin ng Brother Dig na makita nilang wangis ng Diyos? Through our actions, makita nila na nire-respeto tayo. Makita nila na kahit nasabihin na sa ating, uy, parang pastor yan. But it is okay. Walang problema dun. Mas maganda nga yun eh. Even though wala naman pastor sa ating simbahan, no, branch president, bishop, president yung tawag sa atin, it is okay. As far andun yung respeto, hindi yung tinatawag tayo sa ibang pangalan na hindi maganda or pangkalyeng pangalan or tawag, di ba? Pagpapatuloy, ipinakita niya ang tunay na pagbabago ng isang bansa ay nagsisimula sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Gayunpaman, nagkamali rin siya nang makipag-alyansa kay Haring Ahab ng Israel, isang masamang hari. Sa 2 Chronicles chapter 18, natutunan niya na ang maling samahan ay maaaring magdala ng kapahamakan kahit mabuti ang ating hangar. Ayun. So nagkamali si Haring Jehoshaphat nang sanib buwarsa siya sa hari ng Israel. Kasi 'di ba, naghati yung Israel sa kay Haring Ahab. No? At doon nagkamali siya. 'Di ba? Kasi siguro para matalo nila yung mga ano ba yung mga Ethiopia, mga soldado ng Ethiopia, ukbo ng Ethiopia, nang ipagsanib puwersa sa ngayon sa north. No, north ng Israel. Yun nga ang hari doon, si Haring Ahab. So, dito natin matutunan na kahit gaano ka katino bilang tao, tayo bilang tao katino, kung ang kaibigan natin masama, either madala tayo o tayo madadala. O sila yung madadala natin. Dalawa lang yun eh. Sabi nga nila, tell me who your friends are. Sabihin mo sa akin sinong kaibigan mo. At sasabihin ko sa iyo kung ano ka klase tao. Di ba kasi the same birds flocks together. Bihira lang tayo makakita na hindi sila yung yung parang nagkakasundo kahit na masama yung isa naman mabuti. Most of the time nakita natin na pag yung tropa is masama yung ginagawa, most of the time, yung the same din ng mga tropa nila, the same din yung ginagawa nila. Kasi yun yung pinag-usapan na araw-araw eh, di ba? So, let's find, siguro isa sa mga lesson dito is maghanap tayo ng mga kaibigan na magdadala sa atin
sa tamang daan. Or mga boss natin o mga taong pinagkakatiwalaan natin na magdadala sa atin sa tamang daan. Kasi once na mali yung sinamahan natin, tayo din magkakamali sa buhay. Makagawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto dahil lang nahihiya tayo sa ating friend, di ba, yung mga peer pressure, dahil nahihiya tayo sa ating boss, uminom tayo, pakikisama, mga ganun ba, no? Gumawa tayo ng mali dahil pakikisama o sinamahan natin sa mali dahil salitang pakikisama, no? So hindi po maganda 'yon. Even though maganda yung intensyon ninyo na pabagsakin yung Ethiopia, pero dahil nakipagsanib puwersa sila sa mga taong masasama at sa hari na masama, nagkamali din si Haring Jehoshaphat. So in our life today, kailangan na piliin natin yung sinasamahan natin. Kasi siya yung magdadala sa atin sa success or sa ating kapahamakan. Sabi nga, every success of man daw, sa likod nun, ang kanyang asawa or babae. And I believe in that. Sa success ko, hindi ko lang to success dahil to sa asawa ko. Kasi hindi dahil sa kanya, hindi ako maging successful. And ay kapapahama ko din, dahil din yun sa partner natin, sa asawa natin. Diba? So hanapin natin yung partner natin for life na talagang magdadala sa atin ng success, hindi lang sa temporal, kundi sa spiritual lalo na. Isa sa pinakadakilang pangyayari sa 2 Chronica chapter 20, kung saan sabay-sabay na sinalakay ng Juda ng mga hukbo ng Moab, Ammon at bundok Seir. Sa halip na umasa sa lakas ng kanyang hukbo, tinipon ni Jehoshaphat ang buong bayan upang manalangin at mag-ayuno sa templo. Sa kanyang panalangin, sinabi niya, sapagkat kami ay walang kapangyarihan laban sa malaking hukbong ito, ni hindi namin nalalaman kung ano ang aming gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Na ating mababasa sa 2 Chronica chapter 20 verse 12. Parang in our life, di ba? Hindi ko alam, God. Hindi ko nakikita yung future. Pero alam ko na still pupunta pa rin ako sa trabaho, magkatrabaho ako ng maayos, uuwi ako, maglilingkod ako sa'yo, mag-walking ako. Yung mga daily schedule natin, hindi natin nakikita what will happen sa future. Ano pa yung mga pwedeng ibigay na mga, di ba? Gusto natin one time may bumisita sa atin, magbibigay ng good news, di ba? Ganun yung mga in-expect natin. Hindi natin alam kung kailan yun. O pag-open natin sa email or something good news or sa messenger o sa anumang platform na mga pagbibigay sa atin ng good news. Pero yung isang magandang gagawin natin, sabihin natin sa ating Panginoon. Tulad dito ng sinabi, sapagkat kami ay walang kapangyarihan laban sa malaking hukbong ito. Hindi namin nalalaman kung ano ang aming gagawin. Ngunit ang aming mga mata ay nasa sa iyo. Sabihin natin sa ating Diyos yan, kay Heavenly Father, na hindi ko po kaya ito everyday, God. Kung ako lang. Nakakapagod to, yung pagiging tatay, pagiging husband, o pagiging lingkod ninyo sa trabaho, nakakapagod. Pero ang mata ko po nakatuon sa inyo. Alam ko na hindi nyo po ako pababayaan. There's always bahaghari after ng rain. At ngayon, maganda na yung araw. Hindi na ganun ka init, pero hindi naman ganun ka lamig. Sakto-sakto lang. Di ba? Ganun tayo dapat. Magtiwala tayo sa Diyos. So dito, dahil sa panalangin ni Jehoshaphat, may talagang banggitin ni Haring Jehoshaphat, ay tumugon ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Hazael. Ayun. Huwag kayong matakot sapagkat ang pagbabaka ay hindi inyo kundi sa Diyos. Yung pagbabaka, yung pakikipaglaban, sabi niya dito. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, kundi sa Diyos. Pag hindi natin kaya, let the Lord do the battles for us. But talagang hindi natin kaya. Sabi ko, God, please help me. Alam ko one day, magugulat na lang ako. Na sabi ko, thank you for bringing me in this world, sa pamilya na to, sa mga anak ko, sitwasyon na to. Kasi ito pala yung reason. Basta manalig lang tayo. O sa halip na sundalo, na mga sundalo ang mauna sa labanan, inuna ni Jehoshaphat ang mga awit na nagpupuri sa Panginoon. Habang sila ay umaawit, pinaglaban sila ng Diyos
at nagpatayan ang mga kaaway hanggang sa wala nang natira. Hala, 2 Chronica chapter 20 verse 22 to 24. Instead ng mga sundalong pinadala, yung mga awit na nagpupuri sa Diyos. Tapos mismo yung mga kalaban, sila mismo yung nag-aaway-away sa sarili nila hanggang wala silang natira. Grabe. Ito isang milagro. Ito ay isa sa pinakamalinaw na halimbawa sa Biblia na ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos at hindi sa lakas ng tao. If you want to be successful, sabi ng iba, if you want to be successful, iba yung simbahan, iba yung sa labas. Sabi ko hindi. All things are spiritual, sabi niya nga sa Doctrine and Covenants. If you want to be successful in your life, serve God. Paano yung mangyayari, Brother Dave? Hindi ko alam. Only God knows. Kasi nakasulat eh. Sino ba namang maniniwala, nakakanta lang yung mga taga-awit sa Diyos at malilipol yung kalaban? Whereon, di ba, makita natin sa panahon na ngayon, magsasalba ba sa atin yan sa mga tangke at mga missiles? Pero nakasulat eh. Di ba nagpatayan mismo yung mga kalaban sa sarili nila hanggang walang natira sa kanila? No, it's a matter of faith na pag inuuna natin ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magugulat na lang tayo sa biyayang ibibigay niya sa atin. Sa 2 Chronica chapter 26, mababasa ang buhay ni Haring Uzziah na nagsisimula bilang isang mapagkumbabang hari. Habang hinahanap niya ang Panginoon, pinagpapala siya ng Diyos ng matagumpay, kayamanan at lakas. Ngunit nang siya ay umaman at naging makapangyarihan, naging mapagmataas siya. Tinangka niyang gawin ang tungkulin ng mga pari sa templo, kaya siya ay pinarusahan ng ketong. Ang kanyang buhay ay paalaala na ang tagumpay ay maaring maging tukso kung mawawala ang ating pagpakumbaba. Ayon. Si Haring Uzziah is mabuting hari. Pero habang tumatagal, na naging mayaman na siya, siyempre hari ka di ba? Naging hari ka. Sa umpisa, habang hindi ka pa nakaupo, wala ka pang masyadong pera, siguro, di ba? Humble pa siya. So sa mga panahon na naging hari na talaga, di ba? Uy, saan yung ano dito? Yung lagayan ng mga kaban ng bayan, no? Yung mga golds and diamonds. So just for me lang saan dito yung mga magagandang mga damit o paggawa? Kasi hari ka you can command whatever you want. Saan yung mga karwahe dito? O ipapaayos ko yung bahay ko, papalakihin ko pa. Palakihin yung kwarto, gibain nyo yan. Gusto ko ng 1 buwan, tapos na yan. Di ba, hari ka kasi. Anong mangyayari pag lahat ng bagay, posible mo nang gawin? Maliban sa life niya. Kasi hindi naman hawak yung buhay niya Anong nangyari? Tama po. Naging mataas siya. Pati nga yung katungkulan ng hari ay gusto niya pang kunin na ating mababasa sa 2 Chronica chapter 26 verse 16 to 21. So ang buong 2 Chronica chapter 26 ay dito po na sinasalaysay. Anong ginawa ni Uzziah? Bakit siya bumagsak? Dahil po doon, kaysa sabi ko nga, hawak natin yung lahat if hari tayo, no? Yung pinakabagong cellphone, pinakabago sa lahat. Laptop, tablet, and everything. Pero hindi nahawak yung buhay niya. Kaya binigyan siya ng Diyos ng ketong na kahit anong gamot hindi magagamot. Di ba? So, natin, mga kapatid, na maangkin natin yung buong mundo if mawawasak yung ating espiritu. O anong gagawin ng tao para maangkin ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa? Sabi ni Jesus Christ, be therefore even as I am. May katulad kayo sa akin. Sumunod tayo sa Kanya. The reason why na hindi pa binibigay ng Diyos kasi hindi pa tayo handa. Kasi you don't want to be na may katulad tayo ni Haring Uzziah. Dahil sa kapangyarihan, sa yaman ng mundo, ay naging mapagmataas at nawala na yung pagiging magpakumbaba. Kaya binigyan siya ng Diyos ng kaparusahan na ketong para ma-realize niya na hindi niya hawak ang lahat ng bagay. Sa 2 Chronica chapter 30, pinakita naman ni Haring Hezekiah ang kahalagahan ng espiritual na panunumbalik. Inanyahan niya hindi lamang ang Huda kundi maging ang natitirang mga Israelita na bumalik sa Panginoon at ipagdiwang muli ang Paskwa. Bagamat maraming tumanggi at naggutya, marami rin ang nagsisisi at bumalik sa Diyos. Ang kabanatang ito ay nagpapakita na laging bukas ang paanyaya ng Panginoon sa lahat ng gustong bumalik sa Kanya. Hindi naman po is agree
sa ating mga sinasabi, no, sa salita ng Diyos, may mga tao pa rin na gusto nilang makawala kasi they felt na sinasakal sila, no, ng gospel ng Jesus Christ or yung mga kautusan ng Diyos. Datapwat, ito po ay magpapalaya sa atin sa kasalanan. Ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. My dear brothers and sisters, this is the summary ng ating pag-uusapan bukas, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and hopefully Saturday. This week is full of blessing. Yun na yung gusto kong sabihin ngayon. Blessing galing sa Diyos starting ng araw ng Lunes. The blessing will happen to your life if you believe in God. At you will follow His commandments. Kasi hindi man pwedeng mag-promise blessing tayo galing sa Diyos na, oh, you will be blessed pag hindi natin tinutupad ng kanyang kautusan. He will bless us if tayo tumutupad sa kanyang kautusan. I know these things to be true and I live this in the name of Jesus Christ. Amen.